ikaw, kumusta? Okay lang po. Nasa Pinas po kayo ngayon? Hindi, andito ako ngayon sa Kuwait. Ako eh. Anong work niyo dyan? Sa bahay, Mhm. kukus-kus lang kung ano-ano. Service Ilan sa taon? mga madam. Ilan taon na kayo dyan sa Kuwait? Ilan taon na kayo? Sa awa ng Diyos, naka 2 years na. Hindi pa kayo umuwi? Hindi, tinamad pa ako. Gastos sa Pinas. Hmm. Ba't hindi kayo nagbakasyon? Wala pa sa isip ko, baka next year na lang. Hmm. Dalaga ka? O may asawa? Wala akong asawa. Siyempre, dalagang ina. Walang asawa. Ilan lang anak niyo? Dalawa po. Hindi po kayo kasal? Dalawa? Hindi kayo kasal? Hindi. Hindi. Wala talagang asawa yan siya. Wala. Ikaw, sir, wala ka bang asawa sa Pilipinas? Hindi. May asawa ko kaso lang hiwalay kami. Sigurado kaya yan. Baka mamaya, Oo nga. mahula mo ng asawa. Pero kasal ka sa kanya. Oo, kasal kami. Pero may hiwalay ko. Ganyan talaga pag hindi nagkakaunawaan. Oo. Hiwalay na lang. Malayo. Kaysa magsama laging nagbabangayan, nakikita ng mga anak. Mas may Totoo naman. kalayaan na lang. Ilang taon na po ba kayong hiwalay sa asawa mo, ma'am? Matagal na sir. Siguro mga 12 years na. Ang tagal na nga. Iwan ko ito si itong kausap ko. Ilang taon na kayo kasal sa asawa? Ay, hiwalay. Ano? Baka kahapon na. 5 years. Hindi nga. 5 years. Okay. 5 years. Mula nung nagpunta ko dito. Yun na nga, sabi ko. 5 years ka na dyan, sir, no? Na-expect. Sige na, no. Simula nung pumunta dyan na hiwalay. Parang kasal man si sir, may asawa pa. Nakita ko nga sir yung sing-sing mo, oh. Ganun mo, oh. Hindi sing-sing yan. Married ka. Akala ko. Kuwan lang yan. Tigil 5 piso. Ay, akala ko, naninigurado lang. Hindi. Then, sinabi ko naman sa'yo, kasal ako pero hiwalay kami. Asa yung anak Oo, mo? kasi ba dyan, nasa ano po, nasa Pilipinas. So, alas 5:40 ng hapon. Nasa ano po yung mga anak ko, nasa Bicol, nag-aaral. Malalaki na. Malahi na. Ilang taon na yung panganay mo? 18 years old, yung pangalawa is 16 years old. Malaki na. Pwede na sundan. So, sir, kung pwede pang bumigay yung matres, bakit hindi? Bata ka 3 pa. anak ko. Bata ka pa naman, ma'am. Pwede pa naman, Ay, Basta meron. kasi mahirap, sir, mahirap ang buhay. Hindi, kahit naman saan, mahirap eh. Mahirap. Oo. Mabuhay talaga yan. Hanggat kumakain ng kanin, mabubuhay yan, ma'am. Basta kumakain, mabubuhay yan. Tama si DJ. Kailangan paaralin, di ba? Yung araw-araw na pangangailangan. Mahirap anak lang ng anak. Oo. Tapos saan, di ba? So, ikaw, sir, ilan anak mo? 3. Ilang mga taon na sila? Yung panganay ko, 23. 23, tapos 17, 15. Halos parehas lang mga anak.
Hmm. Ano, sir? Ano pa mga itatanong mo? Hindi, ikaw muna magtanong sa akin. Ano bang tanong mo? Gusto mo ba ako o yung mga diretsahan na? Hindi naman ako mapili. Basta yung tanggap din ako. Tapos yung hindi nagsisinungaling. Totoo naman yun. Siguro naman po ma'am sa 12 years meron naman po kayong naging boyfriend pero hindi tumagal. Hindi, kasi unang-una ayaw ko Sir Gigi ng madaldal ba. Minsan kasi mga lalaki medyo maraming mga chichiburitsi na mga sinasabi. So, wag na lang. Iisa buhay, kailangan laging masaya. Ayaw ko ng stress sa relasyon. Ano tanong mo sa akin? Ano May po? tatanong? Meron ka ba itatanong sa akin? Wala na. Ano? Ako, hindi naman tayo pwedeng mag-usap dito ng di sa private na lang tayo mag-usap kung meron tayong pagkakataon. Wala. Parang pangalan nga ninyo, di nyo na itanong na madali kayo. Ano pangalan mo pala? O nga pala, si Diggy nga pala, oh. Alam mo, saan ka sa Bicol? Ako nga pala sa Kamsor. Sa Kamsor, Naga. Ano pangalan mo? Ako nga pala si Maria. Ikaw sino ka? Ano nga pala Maria? pangalan mo? Aljas. Alias ko? Alias mo? Ang pangalan mo, alias? Aljas. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Sa ngayon ma'am, ayaw nyo ng madaldal kasi ngayon po yung boyfriend mo dati, hiniwalayan po rin nyo. No? So anong hanap mo pa sa isang lalaki? Bukod doon sa may pangarap, may trabaho, ano pa gusto mo sa isang lalaki? Kasi Siyempre yung tanggap ako. Baka mamaya Hindi lang puro salita. naghanap ka ng gwapo. O mayaman. Hindi naman ba sa'yo sa akin, yung kailangan lang naman, siyempre yung tanggap ako, yung handa din akong damaya, yung ganun ba? Hindi naman mahalaga yung wapo, palabas na. Ano ba? Pasaba ko sa'yo o sa tingin mo? Meron ba akong chance na? Oo, siyempre. Mayroon. Hindi ka pa nangangarap na pakasalan ma'am kasi kung ganun, si sir kasal na ho ito. Ikaw po ba? Ako, kasal. Baka mamaya nagkuhang ka, hindi sabihin yung nagdadalawang isip ka. Hindi naman, basta yung ano lang ba, yung totoo talaga na hindi na maghahabol sa iyo asawa mo. Mamaya. Kasi, siyempre, paano nga kung sabihin kung nagkataon naghabol ang asawa ko kasi kasal ako eh. Ano yan? wala po sa pagkagilalay. Ito ipaglaban din ko wala naman akong karapatan. So, mananahimik na lang kita. Ipapag-ubayan na lang kita doon sa tunay mong asawa. Wala pa ho bang asawa yan sir? Yung ex mo? Walang kinakasama? Wala po. Yun lang. Kung nga, baka pag umuwi ka dito sa Pilipinas Umuwi na ako dyan, sir. Umuwi na ako dyan last year. Kamusta? Nag-uusap naman ako kayo? Nag-usap kami pero wala pang closure. Ay. Yung kuwan ko lang, kinuha ko lang yung mga bata. Dinala ko dito yung mga bata. Andiyan na yung mga anak mo ngayon? Pero hindi na kayo nagtabi, sir? Hindi na. Gusto ko nga umisa, sir eh. Ayaw. Ililipit ko na lang. Hanggang naglupay-pay?
Hindi, Ibig sabihin daw noon, may pag-asa pang magkaroon ng second chance. Oo. Kasi doon, Sa akin, wala na. hindi talagang ayaw na. Wala na. Huwag mo nang pangarapin, tatabihan. Wala na. Wala na talaga. Wala Oo. na. Bali, mga anak nyo, andyan naman ako sa inyo, sir, ngayon. Oo. Mas akin na lahat ng anak ko. Kasi, yung bang, kung gusto nilang sumama sa akin, hindi naman ako, pinapili ko rin sila. Kasi nga, mother, tapos, as in tatay, siyempre, mamili sila kung sasama sila sa mother nila o sa akin. Ayaw kasi, akong Masunod. sundin niyo ako pa. Oo. Ayaw ko gano'n eh. Gusto ko kasi, na balang araw, hindi na ako masisisi. Tama. Kasi nasa tamang edad naman ako sila, pwede sila magdesisyon. 21 ay panganay, no? Oh. Siguro naisip nila, mas maganda naman talaga kinabukasan nila pag andyan ho sa sayo. Oo. Kasi nga, sinabi ko sa kanila, kung diyan kayo, wala akong magagawa. Siyempre, tatay ako, susuporta pa rin ako sa inyo. Ang nangyari, gusto nilang sumama sa akin, di sumama. Di kinuha ko na sila, sinama ko sila dito. Nagastusan pa ako. Okay na yan. Pag may trabaho na rin sila dyan. Sir, nag-aaral pa yung dalawa kong anak. Ay, ganoon. Kaya, Kasi bali dyan na nag-aaral. oo, dito na nag-continuous. Grade 12. Grade 12 at saka grade 10. Pero yung panganay ko tapos na sa Pilipinas. Oo. Bago ko kasi kinuha yung panganay ko, pinag-graduate ko muna siya sa college Pilipinas. Medyo madugo-dugo ang gastos. Oo, mapamahal ka, no? Caring. Sabay-sabay kasi sila, sir, kinuha ko eh. Sabay silang tatlo. Oo. Last year lang. May isang taon na sila dito. Okay na ho yan. Importante, makahanap ka ng nanay nila, sir. Hindi, naman. Sa mga anak ko, sinishare ko naman sa kanila yung anong nasa loobin ko ba. Hindi naman ako nagtatago. Kasi sabi ko, may edad na rin ako. Siyempre, hindi ko naman sila habang buhay, kasama ko sila. Kailangan ko rin may kasama. Pero, hinahanap pa. Ayaw ko rin yung basta-basta na papasok ako sa relasyon na hindi ko muna kilalanin mabuti yung babae. Kumbaga, dadaan tayo sa tamang proseso. Baka mamaya napa naman. Baka tatlo naman ako nito. Di naman kadalaw, makatatlo naman. Si ma'am, pa-smile lang si ma'am. Nakikinig niya siya kay Sir sa mga kwento niya. Tama naman. Ayaw ko kasi yung kahit sabihin kong kasi nung ako nag-asawa rin, matagal kaming nagsama ng misis ko. Pero 7 years kaming mag-boyfriend, girlfriend. Bago kasal, no? Bago ko nagpakasal. Pero ganun pa rin. Wala sa tagal ng panahon, ha? Wala sa tagal eh. Wala sa tagal. Pero, may reason din siguro. Yung mahirap din kasi ng mga LDR. Totoo naman yun lalo na magkaiba yung oras. Tapos, pagod ka. Tapos, walang time na minsan mag-uusap kayo. Pag minsan, nag-boring pa yung isa. Pagod yung isa. Kaya wala eh. Hindi nagkaintindihan. Hindi. Matagal na rin akong nag-abroad. Galing din akong Saudi dati. Siyempre, wala naman akong pinag-aralan.
Eh, kung sa edad ko dyan sa Pilipinas, hindi naman ako matatanggap. Tingga na, no? Kikita ka ng 1,000 isang araw. Wala, hindi kaya. Ay, Hindi kaya kung 3 anak ko. Hindi kaya. Buti nung dinala ho ninyo yung 3 yung anak, ma'am. Sir, hindi umiyak yung nanay na gustong sumama? Nito, sir, nung, di ba naabot ako ng pandemic, nung way back 2019, nandito ako. Tapos, last year lang ako nakapagbakasyon. Lahat yun, sir, meron ng, pati yung nanay, may ano yan, complete na sila. May ticket na yan lahat. Yung palang pangalay ko, may andang. Pero may na kami doon. Pero na kami hindi magkakaunamaan. Pero tahimik lang ako. Tapos nung pag-uwi ko, parang wala na eh. Wala nang reconcile eh. Wala nang spark. Wala na. parang harmony. Malamig na. Pero tinuluyan ko na siya. Ganun na lang. Oo nga. Kaysa magbangayan pa. Palayain na lang. Kasi kung ako, sa mga anak ko, hindi rin nila ako masisisi. Kasi sabi ko sa kanila, kung nagtagal ako sa abroad dahil sa pandemic, kaya hindi ako nakakawi. Tapos yung visa ko nga, isa pa yun. Hinihintay ko pa. Kaya nagtagal ako. Kaya mahirap eh. Parang nagsasalita ah. Oo. Ma'am, baka mayroon na kayong... Smile na lang si ma'am. Parang mas marami kang kwento. Hindi, yun talagang buhay ko, gano'n. As in, nangyari sa buhay ko yun. Totoo. Nangyari sa hindi, tahimik ako na tao. Hindi ako lumarkada. Bahay lang ako. Bahay lang, trabaho para sa pamilya. Kahit nung nagkapamilya ako, ganun. Swerte naman ang asawa mo sa'yo, napakabait mo. Hindi rin eh. Walang bisyo. Kasi yung iba, minsan, barkada, gala, minsan hindi ba naisip yung pamilya? Iba ako eh. Kasi ayaw ko yung magalanti ako sa barka. Anak. Hindi ako, Talagang pangit yun. priority mo talaga yung pamilya mo. Kaso, hindi talaga Kasi, sabi ko sa pagka, oo, ganun lang ako. Kasi ayaw kong dumating yung time na mag-asawa sila, tapos nakasandal pa sa akin, yung sasabihin nila sa akin na wala akong panggatas, wala akong pang ganito sa lampi ng anak ko. Asawa ko, pasundot-sundot lang. Sundutin mo ng sundutin. Ganun ba? Ayaw ko nang ganun. Kasi nga kung kuntusin kung anak ko, kung alam nila yung hirap ng magulang, dapat hindi lang gawin sa akin yan. Di ba? Tama? Babae po ba mga anak nyo, sir? Dalawang panganay ko, sir, babae. Basta sabi ko sa kanila, hanggat nag-aaral kayo, huwag kayo mag-boyfriend. Yan ang patakaran ko sa kanila. Kasi kung ang priority nyo, hindi kayo mag-boyfriend. Wala po kayong busis, ma'am. Yun lang. Naka-bluetooth po kasi kayo. Pakiusap ko lang.
Seryoso po lang sa kanila. Tanggalin. Kasi nga, kung mahirap kasi may boyfriend na nag-aaral. Mm. Kasi hindi ko, never kong ginawa yan, nag-aaral din ako. Kasi kung ano wala kang priority nun eh. Dalawa yung papasukan mo, mahirap yun. Oo. Dapat doon ka muna sa isa. Nakatapos siya. Di, sabi ko nakatapos siya. Di, salamat. Oh. Boyfriend na, pwede na no. Tapos trabaho, habang nagtrabaho. Oo, may trabaho na siya dito. First job niya dito. At least may kaano ka rin pala sir, may katulong ka na rin sa dalawa mong nag-aaral. Oo, nagtrabaho na siya. Sir, hindi kasi ako yung sabihin ko sa mga anak ko, salamat kung nila ako, pero hindi ko talaga ayaw kasi na yung anak ko po sigin kong tumulong sa mga niya o sa responsible ko yun sir eh. Pero ngayon magkasama ho kayo ng anak po ninyong panganay na nagtatrabaho? Isang bahay lang kayo? Oo, isang bahay lang. Isang bahay lang kami. Nagtrabaho na siya. Maganda naman yung trabaho niya. Sabi ko, apply ka ng apply dyan. Sabi ko, tapos ka naman. Gamitin mo yung natapos mo. Kasi kaya tayo pinagtapos. Kasi ako hindi nakatapos. Kasi minsan kasi nung kabataan ko, marami din kasing mapangusgang tao sa atin. Sabi ako, siyempre, mahirap na buhay lang. Wala kang, lahat ng niligawan ko nun, puro ako bastard eh. Parang hindi mapaparinig siya. Totoo yan. O tapos, yung mga naging classmate ko, nung nagkita kami, mga husga sa akin noon, nga sila. Oo. Nangingi na ng pasalubong sa'yo, sir. Oo. Inainom ko. Panay chat na pasalubong. Hindi mahirap kasi yung tao na, yung husgahan mo yung isang tao dahil sa katayuan niya sa buhay. Kasi para sa akin, wala naman siyang ginawang ano sa'yo eh. Yung dapat mata-mata ng isang tao. Okay lang yun. Yun nga rin ang isa din sa nagbibigay sa'yo ng lakas para magpursige ka sa buhay. Totoo yun. High school ako, bulak-bulak ko eh. Patang awa nga ako ng high school eh. Totoo yun. Wala ko, kaya alam ng mga anak ko eh. Kaya lagi niloloko nila ako eh. Kung yung papa ko, 75 lang na pa ng grades. Pinakamataas. Bulak-bulak talaga ako. Pero yung nag-asawa ko, sabi ko, pag ako nag-asawa, magkaanak ako, baguhin ko yung hindi man sa akin, sa mga anak ko. Yan ang mahalaga doon. Yung bago ka nung nagkapamilya ka na, nagpursige sa buhay. Oo, hindi ko na yung mga barkada, wala na. Simula nag-asawa ako. Pasok ako. Kasi may iba na, pasaway pa rin, di ba? Kahit nag-asawa na, ganun pa rin, wala pa rin pinagbago. Mahirap pa rin, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Siyempre, grade 12 pa lang yung pangalawa ko. 5 years pa, mag-graduate. Madugo pa. Alis. Tagal-tagal pa rin. Kumpintis na lang yan. Ang importante, wala nang pinapagatas. Mabilis lang naman. Lang yan, madali lang naman ang buhay. Kaya ang panahon. Mabilis lang naman yung taon ah. Mabilis lang naman yung taon.
Kaya sir, namamalayan ko lang sir, mabilis ngayon taon. Masakit na yung mga tuhod-tuhod ko sir. Mm. Pero ito, taglamig. Winter na po ba dyan? Sa New Zealand, sir? Papasok pa sir. Papasok na. Pasok lang. Kasi, village na sa buwan eh. Oo. Magpa 5 hours na pagdating October, ay September. Mm. 5 hours na naman ang adjustment sa Pilipinas na dito. Oras. Oh, kasi mapapasok na yung beer months eh, no? Malapit na po pala. Summer. Sige. Papasok na sa amin. Mm. Paano? Connected naman ako kayo. Pagpatuloy po ninyo off-cam, pag-uusap ninyo. Maraming salamat sa time. Good luck. Bye-bye. Salamat. Salamat.